Assistant Coach Jimmy Alapag sa NBA Summer League, ito ang isa sa update na ating nakita at pinag-uusapan rin ng mga Pinoy basketball fans. Alam naman natin na halos ibinuhos ni Coach Jimmy Alapag ang kanyang buong karera sa basketball bilang isang player dito sa PBA at sa Gilas noong naglalaro pa ito. Masasabi natin na talagang siya ang Pinoy na mula dito sa Pilipinas na posibleng maging isang NBA head coach. Maganda-ganda ang chance na baka sa hinaharap nga ay mangyari ito. Ang isa sa may dugong Pinoy na NBA head coach ay si Coach Eric Spoelstra at suportado rin siya ng mga Pinoy basketball fans. Magiging masaya talaga ang mga Pinoy basketball fans kapag naging head coach rin itong si Jimmy Alapag ng isang NBA team at posible rin na isa ito sa makapagbibigay o makapaghihikayat pa sa mga malalakas na Pinoy basketball players para subukan nila na mag-try out sa mga NBA minicamps para mapabilang sa isang team sa NBA Summer League at makapaglaro dito na posibleng maging daan para sila ay makasungkit ng NBA contract. Napansin kasi natin na iilan nga lang talaga ang mga Pinoy players na gustong sumubok na tahakin ang NBA pathway. Halos tig-isa o wala pa nga kada NBA Summer League ang nagta-tryout na umabot sa NBA, kaya talagang mababa ang chance na magkaroon ng purong Pinoy basketball player sa NBA. Dala na rin ng halos wala nga ang gustong mag-tryout sa NBA Summer League at ngayong taon si Kevin Kiambao lamang ang naglakas loob na sumubok nga na makapasok sa lineup ng isang NBA team at makapaglaro sa NBA Summer League. At kung naging maganda nga ang performance niya ay posible na mabigyan siya ng NBA contract ng isang NBA team. May ibang players na pinalad na makapasok sa NBA pagkatapos ng maraming taon na pagsali nila sa NBA Summer League. Pabalik-balik sila kada taon at nagkakaroon ng 1 to 2 seasons sa NBA at posibleng ganito nga rin ang mangyari sa first homegrown Pinoy player natin na makakapasok sa NBA. Kikyu at kay Soto, sila ang ating pambato dahil pwede pa silang bumalik at mag-tryout ulit para makapaglaro sa NBA Summer League next year. Dahil bata pa ang mga players na ito, nakita nga natin na ganito ang routine ng karamihan sa mga NBL Australia players. Marami sa kanila ang nakikipag-compete sa NBA Summer League kada taon at may nakakalusot nga na makakuha ng NBA contract, kagaya na lamang ni Duo Purit na nakalaban na ni Kai sa NBL Australia. Heto na nga ang strong group sa home court ng kalaban na Taiwan at magsisimula na ang kanilang kampanya sa Jones Cup para depensahan ang kanilang corona. Susubukan ng strong group Pilipinas na gawin na back-to-back championship title ang kanilang titulo ngayong 2025. Bigatin ang mga Gilas level players natin na naglalaro nga rin sa team ng strong group. Nandyan sina Ren Sabando, Kiefer Rabena, Ange Kwame at iba pa. Iba rin ang intensity ng laro ni Manong Kiefer kapag nasa hardcourt na ito. Buhay na buhay ang pagiging competitive at talagang lumalaban rin para sa bayan. Ren Sabando nasa 100% ang kondisyon ngayong 2025 Jones Cup, hindi kagaya noong last season na kagagaling lang nito sa injury na kung saan kita naman natin ang taas ng pinagmulan ni Abando mula sa ere bago ito bumagsak sa sahig. Una ang likod at pati ang ulo nga ay tumama rin. Ang masakit pa nga dito, sadya talaga na tinulak sa ere si Abando. Dito umalma ang mga fans ng KBL at sana dapat mas mahigpit ang parusa na ibinigay sa player na gumawa nito kay Abando. Kita natin sa practice ng strong group, mas maganda ang galawan ni Abando ngayon, nasa 100% at dahil dito posible na mas maganda ang performance niya ngayon sa Jones Cup 2025 kumpara last season. Lumitaw rin ang usap-usapan na si Abando nga ay balak ulit kunin ng anyang at may offer sila at hindi nga imposible ito, lalong lalo na kung maganda ang laro ni Abando sa Jones Cup 2025.